I think it's time for us to have a baby, don't you think so? Nilingon ko si Ethan na ngayon ay nakangiti sa akin, na para bang hindi big deal ang tanong niya. Kakarating lang namin sa bahay galing sa party ni mommy, at kakatapos ko lang mag-shower. Pinanood ko siyang maghubad ng polo na suot niya. Nakakulay puting polo siya at kulay itim na pants. Do you want to have a baby? Tanong ko at binigyan siya ng naiilang na ngiti. Like what I'd said before, hindi pa namin ito napag-uusapan dati. Well, nasasama naman ito sa usapan namin, pero hindi naman niya sineseryoso. At ako rin naman ay hindi ko rin siniseryoso ang ganitong bagay dahil, wala pa sa isip namin ito. I'm still 24 and he's 28, and I think he's ready to have a baby, though. Yes, he's so ready to have a baby, dahil 4 na taon na kayong kasal. Well, he shrugged. If my shoot what's inside of your right away, then we're going to have a baby. If not, let us try it again and again then. Ngumisi pa siya sa kanyang sinabi. Natigil ang paghinga ko sa kanyang sinabi. I'm not used to it. When he talks dirty in front of me. Well, my lovely wife, you should get used to it, he chuckled. Umiling ako at sinaman siya ng tingin. Lumapit siya sa akin at hinalikan ako sa labi. I'm gonna take a shower first. Ako napabuntong hininga. Is he serious? Well, if he is really serious, then let me ready myself first. Tumunog ang cellphone ko na nasa tabi ng lampshade, kaya naman kinuha ko iyon at binasa ang text ni Marga. Marga, Doc Alea, kumunat ang noo ko sa text ni Marga. Ano na namang kailangan nito, at bakit ganito ang text niya sa akin? Nag-reply ako ng what, at doon na nagtuloy-tuloy ang text session namin ngayong gabi. Habang hinihintay si Ethan na matapos mag-shower, ay nililibang ko naman ang sarili ko sa pamamagitan ni Marga. Nang bumukas ang sliding door ng bathroom ay nagsalita ako. You're done showering. Hinarap ko siya at nagulat ako, dahil nasa likod ko na pala siya, at hindi ko man lang iyon namalayan. Ibinalik ko ang aking tingin sa aking cellphone at pinatay iyon. Hinarap ko siyang muli. You done for? Natigil ang pagsasalita ko, when he seized my lips with his. He put his tongue inside my mouth. Ang kanyang mga kamay ay gumagapang na pababa sa aking chest. He gently guided me to bed and he's now beside me. While his hands are playing with my skin, his lips are making its way to my neck. He gently kissed it that my whole body burned because of what he's doing. Ethan, I called him. Tumigil siya sa paghalik sa aking leeg, ngunit ang kanyang kamay ay nakapirmi naman sa aking chest. Mahina ngunit may diin ang bulong niya nang magangat siya ng tingin sa akin. Yes, my love. Are we really doing this? Naniniguradong tanong ko. Alea, tinatanong mo pa talaga yan? Tumango siya at pinisil ang isang chest ko ng marahan. Yes, Mrs. Murphy. And you can't say no now because I am in the middle of my work, okay? Tumango na lamang ako, habang pinapanood ang mga kamay niya na nasa aking chest. Very good. I've been craving for your body since I don't know. Now all I need is you. Scream and call my name then let me do the rest. Pagkatapos niyang sabihin iyon, ay bumalik na siya sa ginagawa niya sa aking katawan. For a minute and so, he kept caressing my chest and kissing my neck down to the middle of my chest. Tinignan niya muna ako bago niya hinalikan ang parte kong iyon. I kept my sound together. Ethan is making my throb and I can't do anything to stop it. Well, Alea, you don't have to do anything to stop it cause you like it also. Kunwari ka pa riyan. My inner thoughts are meddling with my business. I need to stop it before it meddle with my lustful mind. Mahirap na at baka si Ethan ang mabitin. Bumalik ang labi ni Ethan sa akin. His hand made its way to the hem of my shirt I am wearing and pulled it over. He immediately put his hand on the garter part of my pajama, at hinela ito pababa. I'm now only wearing my undergarments. And I feel frustrated dahil ako rito, ay halos hubot-hubad na sa harap niya, habang siya ay wala man lang nabawasan sa kanyang saplot. He kneeled in front of me, at tumuwid ang likod niya, habang tinitignan akong mabuti.
I didn't waste my time on putting my hands to my dahil may panloob pa naman ako, at nakita na naman niya ito. Napahilamos ng mukha si Ethan at mabilis akong hinela paupo. Alea, you are frustrating me with that body of yours, bulong-bulong niya. Kumunat ang noo ko sa kanyang sinabi. Hinela ko siya paupo at saka siya hinalikan ng mariin. If you're frustrated, ano pa ang tawag mo sa akin Ethan ha? Pagkatapos ng paghalik ko sa kanya, ay tinitigan ko naman siya ngayon ng mariin. I am frustrated too, bulong ngunit may diin ang bawat salita. Hinalikan niya ako, at hinanap ang hook ng bra sa aking likuran. Pinigilan ko siyang gawin iyon. Kumunat ang noo niya, at tumigil ang paghalik sa akin. Why? Tanong niya. Anong why? Inis ang bumabalot sa tono ng pananalita ko. Nakikita mo ba ako ha? Tingnan mo, panloob na lang ang natitira sa akin habang sa iyo, ni wala ka pang natatanggal kahit isa. Matagal siyang napatitig sa akin, at binigyan ako ng naa-amuse na tingin. Mas lalo akong nanggalaiti sa inis, kaya naman hinampes ko siya. What? Put your shirt off or I'll be the one doing it. Hindi ko na hinintay ang sagot niya. Hinela ko ang kanyang t-shirt pataas, at mabuti naman dahil hindi siya nagreklamo. Sa halip ay tinulungan niya pa ako. I heard him chuckle. Love you're too excited, yes Ethan. Pero hindi ko sasabihin sa iyo yun, dahil siguradong kokontrolin mo na naman ang lahat. Slowly, I unhooked my thing in front of him. Napanganga siya ng dahan-dahan ko yung tinanggal pababa sa aking mga braso. I smiled at him and let my thing slide down my arms. Palipat-lipat ang kanyang tingin sa aking chest, at sa mukha ko. Siguro ay hindi niya ito inaasahan. Hindi niya inaasahan na magiging agresibo ako, dahil siya palagi ang nag-i-insist na gawin namin ang ganitong bagay. At okay lang naman dahil mag-asawa na kami. It's normal, unless the two of you are not married. I believe it is a sin to God. Mabilis ang naging bawat ginagawa ni Ethan, dahil sa ginawa ko kanina. Suddenly, he's now again on me. And he is unbuttoning his pants. Oh my! Nakita ko na naman ito noon pa, ngunit hindi pa rin ako nasasanay. His mouth found its way to my chest. And he kissed it hungrily. His one hand is touching my right chest, while his mouth is ravishing my left. He kept on doing it until I'm tired. Pinaikot niya ang kanyang daliri sa aking balat, habang tinitignan akong mabuti. Eye to eye, body to body. It seemed that no one wanted to break the eye contact between us, dahil kahit ako na nanghihina na, ay hindi magawang hindi siya titigan. He kissed me and I kissed him back with full of sincerity. His hands held my thing, and pulled it down. He caressed my legs, napapikit na ako nang ilagay niya ang kanyang kamay sa ibaba ng aking tiyan. Look at me love, Ethan said with full of lust and love in his voice. Idinilat ko ang mga mata kong pumupungay na, dahil sa ginagawa niya. His right hand busy is playing my body, and the left is roaming around my body, but his eyes are darted to mine. Only mine. I screamed his name when he put his hand. He moved it back and forth that it made my other senses woke up. I closed my eyes when he kissed me, while still doing it to my body. Nang bumaba ang halik niya sa aking leeg, ay kumapit ako sa kanyang mga balikat, at sinabayan ang kanyang ginagawa. I felt my knees shaking. And that's the cue that I came. My eyes widened when his face went down to my stomach and kissed it thoroughly. Habang ginagawa niya iyon, ay puro sigaw naman ang ginawa ng bibig ko. Hinawakan ko ang buhok niya, at marahang sinabunutan iyon. I am now sleepy, but Ethan is keeping me awake. Ethan please, sigaw ko at pilit siyang pinapatigil sa kanyang ginagawa sa akin. I wiggled my legs but he kept me still by holding it, while he's still busy with my most favorite part. Nang umangat siya ay saka ko lang naramdaman ang sarili niya. Ang nanghihina kong mga braso, ay yamakap sa leeg niya, at hinalikan siya. And that's the time when he worked through me. I gasped and screamed in pleasure. Hinalikan niya ang noo ko at dahan-dahan siyang nagtrabaho. Habang ginagawa niya iyon, ay hindi man lang kumukurap ang mga mata niya. His eyes was fixed with mine, but I can't stay my eyes open anymore. I am in a bliss right now because of him.
Sumigaw siya nang sinabayan ko ang kanyang ginagawa. Nginitian ko lamang siya at ipinagpatuloy ang aking ginagawa, kahit todo pigil na siya sa akin. Ang mukha niya ay parang hirap na hirap, dahil ayaw kong sundin ang gusto niya. Stop and stay still, love. You're giving me a hard time even though I'm now with you. Hinawakan niya ang bewang ko, para mapirmi iyon. Hinela ko na lang ulit siya papalapit sa akin, upang mahalikan siya at doon ko nakalimutan ang lahat, hindi kalaunan ay natapos din siya, at ngayon ay nakayakap na siya sa tabi ko. I'm tired, bulong ko. My face heated when I realized what we had done. I'm sleepy, he answered. Hinaplos ko ang buhok niya. Ethan, do you really want to have a baby? Tinignan niya ako, why? Of course, I want to. Ngumiti pa siya at hinalikan ang aking labi. Then let's do this more often. Umawang ang bibig niya at hinalikan ang leeg ko pababa sa aking chest. Natawa ako at pinigilan siya. I said more often pero hindi ko sinabing sunod-sunod na gagawin natin ito. Ngumisi ako. Ngumisi rin siya at hinaplos ang mukha ko. I love you so much. I love you too. I'm tired. And I'm sleepy so let's sleep. Humiga siya sa tabi ko. Tinabo na niya ng kumot ang mga katawan namin, at niyakap ako ng mahigpit. Slowly, he drifted into sleep so I am too. Nagising ako dahil sa sikat ng araw na tumatama sa aming bintana. Natutulog pa si Ethan, at nakayakap siya sa akin, kaya hindi ako makabangon para maghanda ng almusal namin. Sinubukan kong alisin ang braso niyang nakayakap sa aking bewang. We're still walang suot. But naramdaman kong may suot na akong panloob, at hindi ko naman naalalang nagsuot ako noon kagabi, pagkatapos ng ginawa namin. Napangiti ako at tinitigan si Ethan. Pagod na pagod ang mukha niya but still handsome. I can feel his heavy but contented breathing. Nagulat ako nang bigla siyang damilat. Nginitian niya ako at mas lalo pang humigpit ang yakap sa akin. You're awake. I'm waiting for you so that I can go and make our breakfast. Umiling siya at pinasadahan ng hawak ang dibdib ko, na ngayon ay walang saplot. No, let's sleep. Day off mo naman. Isiniksik niya ang kanyang mukha sa aking leeg. Narinig ko ang mahinang paghilik niya. Natawa ako, nakatulog na kaagad. It's not a day of love. Kailangan kong ihanda ang mga dadalhin ko, dahil aalis na ako bukas ng madaling araw, remember? Mahinang sambit ko. Sobrang lapit niya na sa akin, kaya hindi ko na kailangang lakasan ang boses ko. Spend your not so called day off with me, then. I laughed. Here in bed. Tumango siya at isiniksik pa ang sarili sa akin. Niyakap ko siya ng mahigpit at hinayaan na lang ang gusto niyang mangyari. Nakatayo ako sa labas ng hotel room na exclusive para sa akin. Nandito na ako ngayon sa Korea para sa convention, na ginanap sa Seoul National University Hospital kahapon. 2 araw na akong narito. Dumating ako noong Lunes at 5 days lang ang itatagal ko rito, dahil 5 araw lang naman ang convention. Ngunit ngayon ay walang convention, dahil may 1 araw na pahinga at pwedeng mamasyal. Kinuha ko ang card sa aking bag, at ipinasok iyon sa card hole ng aking hotel room, para makapasok na sa loob. 29 kilometers away from Seoul. National University Hospital ang Grand Ambassador Seoul. Ito ang hotel na tinutuluyan ko ngayon. Masyadong enggrande ang loob ng hotel. Hindi naman ako ang pumili nito, kundi ang director ng PGH. Lahat naman kaming mga doktor na narito ay dito rin naka-check-in. Habang papasok ng hotel room, ay biglang tumunog ang aking cellphone na nasa loob ng dala kong sling bag na nagpatigil sa akin. Kinuha ko iyon at sinagot ang unknown number na tumatawag. Hello, ate. Tinakpan ko ang speaker ng cellphone, dahil sa tili na nanggaling sa kabilang linya. Ngumiti ako nang mapagtanto kung sino ang nagmamay-ari ng boses. Athena. She squealed again. Ate Alea, I miss you. I miss you too, I chuckled. Panipik. Napatawag ka. Oo nga. Ate, nasa Korea ka raw, sabi ni Kuya Ethan. Oh my, pupunta ako riyan for the fashion show with other Victoria's Secret models. Masayang ibinalita ni Athena sa akin. Ngumiti ako. Habang kumukuha ng tubig sa ref ay nagsalita ako. Talaga? Sige, pupunta ako sa fashion show nyo. Kailan ba yan? Tinignan ko ang calendar na nakasabit sa may sala.
Malaki yun at kitang-kita ko kahit na nandito ako sa kusina. Sana ay nandito pa ako sa fashion show niya, dahil kapag nakauwi na ako sa Pilipinas, ay siguradong hectic na ang schedule ko, hindi na pwedeng magbakasyon. Mamayang gabi na yun, Ate Alea. 9 p.m. I'm on my way na nga papunta riyan sa Grand Ambassador Hotel kami mag-check-in. Nanlaki ang mga mata ko at natigil ako sa pag-inom. What a coincidence, rito rin pala sila tutuloy. Okay, text me your hotel room, then bago kayo mag-umpisa, pupunta ako riyan sa room mo. I miss you Athena. She squealed, at kahit hindi ko siya kaharap, ay nararamdaman ko ang pagiging hyper niya. I miss you na rin ate, super. So excited to see you. Nagpaalam na ako sa kanya, dahil pinapatawag na kami ni Doc Cascarde. Nandito na kasi siya, at kakarating lang niya kahapon, lunch break namin ngayon, kaya naman kailangang bumaba sa restaurant ng hotel para makakain na. Sabay-sabay kaming kakain, dahil iyon ang utos ng mas nakatataas kay Doc Cascarde. Zara isn't here, though. Kailangan kasi siya roon sa hospital, kaya naman hindi siya nakasama. Kahit ang ibang nurse ay hindi rin kasama, dahil doctors' convention ito. Mabilis akong bumaba sa restaurant. Habang naglalakad ay nagtitipo rin ako sa aking cellphone ng text para kay Ethan. Ako, hey love, gonna eat lunch with my co-doctors. Kain ka na rin, take care always. I put my phone inside my pocket. When I finish sending it, 2 days straight niya na akong hindi nire-replyan. Kung sa ibang sitwasyon siguro, ay maiinis ako sa kanya at maghay-hinala na pero alam ko naman na busy siya sa university, at wala namang aagaw sa kanya roon, dahil kasama ko naman si Krista rito. Kaya naman ay wala akong pangamba, dahil alam kong faithful si Ethan sa akin. Palagi naman siyang ganoon. Well, I'll admit that I miss him. Pero wala naman akong magagawa. Sinubukan ko na rin siyang tawagan, pero laging voicemail ang sumasagot. So, I decided to voicemail him every time I call. Pagkarating ko roon ay hindi pa sila kumpleto, dahil ako at si Krista pala ang hinihintay. Mas nauna ako sa kanya ng ilang segundo. Sorry, I'm late, paumanhin ko. Tumungo si Doc Cascarde at ngumiti lang sa akin. Ganon din ang ginawa ni Krista nung dumating siya. Nang magtama ang mga mata namin, ay blankong tingin lang ang ibinigay niya sa akin. Ganoon din ang ginawa ko. Sa huli, nag-iwas siya ng tingin, at umupo na sa assigned seat niya. I shrugged it off. This is not the time to make catfights with her. We are here in Korea for the convention. Set aside muna ang kung anumang meron sa amin, dahil tahimik din naman siya. So, anong mga napag-usapan noong first day of convention? I'm asking dahil wala ako noon, para naman mahabol ko ang mga napag-usapan nyo, si Doc Cascarde sa kalagitnaan ng pagkain. We talked about some possible diseases, na pwedeng magkaroon ng mga bata, Doc. May rare disease kasi na kumakalat ngayon, at iyon ang pinagtutuunan nila ng pansin na mahanapan ng gamot, sagot ng isa sa mga kasama namin. Tumungo kaming lahat sa sinabi niya. Nasa iisang table kami ngayon, at sakop namin ang mahabang lamesa. Dahil marami kaming mga pediatricians na nanggaling sa PGH. Iba't ibang hospital ang narito. Siguro ay nasa 10 hospital ang mga nandito, at bawat isa sa kanila ay may nakakasalamuha kaming mga pediatricians din. Tumungo si Doc Cascarde. Okay, so I think we should listen to every details on this convention, para aware tayo sa lahat ng mga pangyayari. Am I right? Yes Doc, we answered in unison. Patuloy ang pag-uusap nila. Ako naman ay sumasagot lang kapag alam ko ang pinag-uusapan, o kaya naman ay ako ang tinatanong. Nang matapos kami sa pagkain, ay isa-isa nang nagpaalam ang mga kasamahan namin. Isa na rin doon si Krista na hindi na muling inilapat ang mga mata sa akin, matapos ang tinginan namin kanina. Ano naman kayang nangyari roon? Nagpaalam na rin ako kay Doc Cascarde. Iilan na lang silang naiwan doon, at ako naman ay diretsyong umalis doon, at pumasok sa sariling hotel room para sana ay makapagpahinga. Aalis pa pala ako mamayang gabi. Humiga agad ako sa kamang naroon, nang makapasok ako sa aking hotel room. Kinuha ko ang cellphone sa aking bulsa, at tinignan kung may text na ba si Ethan sa akin.
Napabuntong hininga na lamang ako, nang makitang wala pa rin. Ano bang ginagawa ng lalaking ito? Naisipan kong wag na lang munang pumunta sa fashion show ni Athena, ngunit pupunta pa rin naman ako sa hotel room niya. Para na rin sana makapagpahinga ako, pero nang makita kong may text siya, ay hindi ko na lang tinuloy ang balak ko. Athena, ate, don't forget later ha. Kailangan mo kong makita na rumampa. I smiled. Hindi pa rin talaga nagbabago si Athena. Still the Kanyo Athena, maarte pa rin. Pero kahit maarte ito ay okay lang, dahil binawi naman sa sobrang bait. I replied to her okay. Tinext ko rin si Ethan na makikipagkita ako kay Athena mamayang gabi. I waited for his reply. But after 15 minutes ay inantok na ako, at napagpasyahang matulog na lang muna. Alas 7 na ako ng gabi nagising. Sinikap kong sumabay ulit sa hapunan naming mga co-doctors. Mabuti na lang at nag-uumpisa pa lang sila nung dumating ako. Doc, I'm sorry. Late na naman ako. I apologized. Nakatingin sa akin ang mga co-doctors namin, dahil ako na lang ang hinihintay nila para makakain na. Pero, kasalanan ko bang nakatulog ako? Alas 2 ng hapon ako natulog, at alas 7 na ngayon. Nakakapagod naman kasi ang araw namin itong mga nakaraan. Ngumiti si Doc Cascarde at tinuro ang upuan na para sa akin. No problem Doc Alea. Maupo ka na para makapagsimula na tayo. Tumango ako at umupo na sa aking upuan. Tahimik kami habang kumakain. Siguro at nakaramdam din ng pagod ang mga kasama ko, mukhang namasyal ata ang mga ito kanina. Sulitin nyo na ang araw na ito, dahil ngayon lang tayo libre. Bukas ay balik convention na tayo ulit. Si Doc Cascarde. Hindi na ako sumagot at hinayaan na lang silang makipag-usap kay Doc Cascarde. Pakiramdam ko kasi ay inaantok pa rin ako hanggang ngayon. Mukhang kulang pa ang tulog ko. Doc Alea, are you alright? Si Doc Cascarde ulit, mukhang napansin ang pagiging tahimik ko. Umiling ako at ngumiti sa kanya, medyo masakit lang ang ulo ko Doc. Pero ayos lang naman. Tumama ang mga mata ko kay Krista. Napailing siya at tinarayan ako. Attention seeker, bulong niya. Ako lang ang nakarinig noon. Masyadong mahina iyon ngunit ang pandinig ko naman ay malakas, kaya naman narinig ko iyon, kahit medyo malayo siya sa akin. Nabasa ko rin sa pagbuka ng bibig niya ang sinabi niya. Marahan akong napailing at hinayaan na lang siya. Wala na naman sigurong mapagbuntunan ng inis niya, kaya inuumpisahan na naman ako. Saktong paalis na ako sa restaurant, nang tumunog ang cellphone ko. Si Athena. Athena, I'm here na ate. Puntahan mo ako sa room 102. Siya, mua. Napangiti ako at dumiretso na muna roon sa kanya. Nakapag-ayos na naman ako ng sarili, kaya ayos lang na hindi na muna ako bumalik sa hotel room ko. Nang makarating ako sa harap ng pintuan, na tinutuluyan ni Athena ay isang katok lang, at bumukas agad iyon. Nang makita niya ako ay dali-dali siyang yamakap sa akin. Ate, sambit niya at hinela ako papasok sa loob. How are you? Tanong ko. Iniabot niya sa akin ang juice na kinuha niya sa loob ng refrigerator, at ibinigay sa akin iyon. I'm fine ate. Masaya naman ako rito. I love being a model. I can see that. I chuckled. Wala bang umaaligid na lalaki sa'yo? Tanong ko pa. Kumunot ang noo niya at saka siya nag-iwas ng tingin, none at all. Tumango ako at hinaplos ang buhok niya na blonde. I have news for you. Austin and Caitlin is living in. They have a baby named Christine. Her eyes widened at tumingin siya sa akin, baby. Yes. Pero hindi nila baby iyon, sa kapatid ni Caitlin. Tumango siya at uminom sa kanyang juice. Good for them. Sana ay magkatuluyan sila. You moved on from Austin, I guess. Oo naman, ate. Matagal na iyon. At saka may bago na si Austin. It's better for me dahil naka-move on na rin naman ako. I smiled. Tuloy-tuloy ang kwentuhan namin ni Athena. Nang dumating ang 9 p.m., ay sabay kaming lumabas ng hotel room niya. Pwede ba akong manood sa fashion show niyo? Baka hindi naman pwede, sambit ko. Ang alam ko kasi ay hindi pwedeng manood ang hindi naman imbitado. Exclusive kasi ang fashion show na iyon, at may mga invitations lang ang pwedeng pumunta. Kung wala kang invitation ay siguradong hindi makakapasok. We started walking habang sinasagot ni Athena ang sinabi ko. Panipi.
Okay lang yun ate. Kasama mo naman ako. Malakas kaya ako sa boss namin, she winked. Tumawa ako at tumango na lamang. Nang makarating kami roon sa location, kung saan gaganapin ang fashion show, ay tinignan muna ako ng guard na naroon, bago ako papasukin. Of course, hindi pamilyar ang mukha ko. Pinapasok pa rin naman ako, dahil tulad nga ng sinabi ni Athena, kasama ko naman siya. Ate, wait for me here ha. Kailangan ko nang pumunta sa backstage, magbibihis pa ako, si Athena. Tumango ako at tinapik ng marahan ang braso niya. Good luck Athena. Thanks ate. Nang umalis siya ay inilabas ko ang aking cellphone at tinignan kung may text na ba siya. Napabuntong hininga na lang ako dahil wala pa rin. It's been 3 days straight na wala siyang text o tawag. Kahit isang hi o hello lang ay wala. Ano na ba kasing nangyayari rito? Di bale, 2 araw na lang naman, at makakauwi na rin siya sa Pilipinas. Ilang sandali pa ay nagsalita na ang host ng fashion show na mag-uumpisa na. Masaya kong pinanood ang pagrampa ni Athena. Mas lalo siyang gumaling. Freelance model na kasi itong si Athena noong nasa Pilipinas pa lang siya. At ngayong Victoria's Secret model na siya ay expected na talaga na mas lalo siyang gagaling sa larangan ng pagmomodel. Inabot ng 1 oras ang fashion show dahil sa dami ng mga damit na ni-launch. Nang matapos sila, ay pumunta agad sa akin si Athena. Ate, let's eat. My treat. Tinignan ko ang oras sa aking wristwatch, 10:10 p.m. Tumango ako at lumabas na kami, para makapunta sa pinakamalapit na restaurant. Nang makarating kami ay siya na ang umorder. This is a Korean restaurant. And I got amazed when she spoke Korean to the waiter. Nag-aral ako ng Korean language, sambit niya kahit hindi pa ako nagtatanong. Tumango ako at uminom ng tubig na nakahain sa lamesa. Tunog ng cellphone ni Athena at mabilis niya iyong kinuha. Gonna answer this, excuse me. Nang makabalik siya ay malaki ang ngisi niya. Kumunot ang noo ko, pero hindi na lang ako nagtanong. Baka secret admirer niya ang tumawag. Dumating na rin ang order namin, kaya nagsimulan na rin kaming kumain. Kamusta kayo ni Kuya Ethan ate? Athena suddenly asked. Ayos naman, I sighed. Kaso hindi pa siya tumatawag o nagti-text sa akin, since I got here in Korea. Baka busy lang. Baka nga, hayaan mo na, ngumiti ako. Nandito na kami sa labas ng restaurant, dahil tapos na kaming kumain ni Athena. Naghihintay kami ng masasakyan ng magpapalam sa akin si Athena. Ate, mauna na pala ako sayo. Maghintay ka na lang ng taxi. Pinapapunta kami ng boss namin sa hotel room niya eh. Hindi niya alam na umalis ako. Urgent meeting daw. O sige, ingat ka. Ngumiti siya at niyakap ako. Ingat ka rin ate. See you. Nang nawala na siya sa paningin ko, ay doon ako nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Paano ako nito makakauwi? May dumadaan pa bang taxi sa ganitong oras? Maglalakad na sana ako paalis, nang tumunog ang cellphone ko. I expected it to be Athena but it's Ethan. Mabilis kong sinagot iyon, at inunahan na siyang magsalita. Bakit ngayon ka lang tumawag? Alam mo bang nag-aalala na ako sayo, dahil baka kung ano nang nangyari riyan. Hindi mo rin sinasagot ang text ko. Teka, nare-receive mo ba yung mga voicemails ko sayo? Pinag-alala mo ako ng sobra. He only chuckled at pinatayan ako ng tawag. I sighed. Tumunog ulit ang cellphone ko, ang akala ko ay si Ethan iyon. Ngunit text ni Athena ang bumungad sa akin. Athena, be safe with Kuya, ate. Kumunot ang noo ko. Tumunog na naman ang aking cellphone. Kanina ka pa tunog ng tunog ha, mariin kong bulong. Naiinis na ako. Si Ethan ulit. Bakit mo ako pinatayan? You're too talkative love. I miss you. Natigil ako nang maramdaman kong parang nasa likod ko lang ang kausap ko. Tumalikod ako at nakita ko ang asawa ko na may ngisi sa labi.